Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa ating video. Tamba, makukulong na nga ba? Yan kasi ang ano hindi lang si Tamba baka tong si Stella tsaka si Saldi ko, di umano. Makukulong na nga ba? Kasi itong ilang attorney tsaka itong mga ilang kaalyado ni Pangulong Duterte nag-file ng criminal case tsaka dito sa mga kasamahan si Tamba at sa mga kasamahan niya. So meron bang Meron bang bigat to na masasabi natin o walang mangyayari dito? Di natin alam sa mga susunod na panahon kung ano mangyayari, pero basahin lang natin itong isang galing dito sa sa Inquirer. Hindi ko lang nalagay pero basahin lang natin. Criminal and graft complaints are filed against House Speaker Martin Romualdez and other before the office of the Ombudsman for alleged 241 billion. Wow! Ang laki. Worth of insertion in the 2025 national budget. Ang laki naman. So, ganun kalaki? Piruin mo, 241 billion. Buhay na ako ng yan. Dami ko na mabibig. Baka hanggang sa mga kaapu-apuhan ko may may mana na. Diba? Ang laki niya, no? Tapos makakabili ako ng ng kotse. Tapos big bike. Isang CBR 650 tsaka GS 1250, di ba? Wala pa 'yun. Ano pa lang 'yan? Wala pa sa kalingkingan ng billion po ito, billion mga kababayan, mga pare Mga banateros, billion 'yan, billion. Hindi yan million. So, baka sa ating mga mahihirap, baka matanda na tayo, hindi pa natin naubos yan. So, sabi dito, Duterte allies, former Speaker Pantaleon Alvarez, lawyer Ferdinand Topacio, along with PDP Laban's Senator candidate Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Raul Lambino, led the filing of a falsification of legislative documents and graft against Romualdez and the following. So ito yung mga kasama niya. House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, former House Appropriation Committee, alam niyo na yan. Chairperson and ako Bicol Party List Representative Saldico. Wow. And Acting Appropriation Committee Chair Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. So, gumalaw. May nag-file. Kudos dito sa mga nag-file. Sino to? Si Speaker Pantaleon Alvarez, Lawyer Ferdinand Topacio, Attorney Jimmy Bondoc, and Raul Lambino. Alam ko si din yata kasama. Hindi ko sure pero parang si Attorney Vic. Hindi ako sure. So yan, yan yung sila yung nag-file against dito sa mga ito. Ano bang masasabi natin sa video na ito? Panoorin muna natin. Maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Yes! Palakpakan! In fairness, ang tatapang nila, talaga naman. Ito patungkol to doon sa sa alleged na
241 billion worth of insertion in the 2025 national budget. Nakita nyo naman di ba? Kung sino ang pinakamataas na budget ngayon at naging zero ang PhilHealth. So paano yun? Pag may mga nagkasakit, saan tayo kukuha ng budget? Dapat nga, alam nyo ba ang pinakamataas dapat is DepEd. So, DepEd, tinanggalan nila si BP Sara. Nag-resign na si BP Sara, wala na doon. Tapos yung PhilHealth na pinagkukuhanan ng para sa mga may sakit na Pilipino, tinanggal nila talaga. As in zero. Nada. Talagang dapat, ewan ko bakit parang halatang halata sila naman na talagang tinanggal nilang zero talaga. Hindi nyo man lang lagyan ng konti para naman hindi tayo masyadong mahalata. Ayan tuloy, nakita kayo nung mga ito. Yari kayo ngayon. Pero hindi natin alam kung magtutuloy yan, ha? Alam mo naman ang batas dito sa Pilipinas, medyo mabagal. Pero at least merong ganyan, merong nag-file ng mga ganyang kaso para makita ng mga tao, pero hindi binabalita ng iba to, ha. Medyo mahina to. Ang malakas na ibinabalita ng mainstream media yung kay BP Sara, yung na-impeach na nga. So etong mga to dapat bagay. Yung iba nga pala dyan, bayad. So dapat ito yung malaman ng taong bayan na meron nga gantong pangyayari. Ipakalat natin itong mga ganito, ha. Wag lang tayo manood. Pakita natin sa mga Pilipino na yung mga yan mga tarantado yan. So tuloy natin to. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Tuloy. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee. So ayun na nga yun. Yung sa Bicam kasi may mga blanco. Ngayon, yung mga pumirma doon, mga tropa siguro nila, pero yung mga ibang hindi pumirma, nagtataka bakit blanco. Ngayon, nung napirmahan na, yung after nun, ipinasok na nila yung 241 billion na budget para sa 2025. Hindi yan nakita sa Bicam. So after na mapirmahan, sila na ang gumawa ng paraan kung magkano ang ipapasok nila doon. Ganun ba yon? Di umano? Hindi tayo sure, ha? Pero parang ganun eh. Kaya blanco yon kasi sila na ang maglalagay nung mga dapat ilagay. Kung magkano. Ang kailangan lang pirma. Pirmahan niya yan. Kami na bahala sa budget. Well, hindi tanga yung iba kaya nakita yan. Kung hindi lumabas yan, malamang hindi pa lalabas yung impeachment ni BP Sara. Pang ano yan, pang divert yun sa katarantaduhan nila. At nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po dito. Yun na yun. Kaya blanco yun, silang maglalagay. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente,
kumpleto na. So, ang sinasabi ni Marcos last time, wala daw silang alam dyan. Pinirmahan lang daw. Kompleto na. So, hindi mo na tiningnan bago pirmahan? Hindi mo na binasa? Pirma na lang ng pirma o may kinalaman siya patungkol dito? Di umano. Baka lang naman. Hindi naman tayo sinasabing may kinalaman siya. Baka may kinalaman siya. Kasi kung dapat makikita mo siguro yan sigurado yan sa GAA. Bagong pirmahan, babasahin mo yan. Siguro mahaba masyado yung isang libro na yun eh. Ano kaya? So nakita nila kaya sila nangamba o nagtaka. Blanco yung nandun sa may BICAM. Tapos pagdating ng GAA, kompleto na. So pirma lang talaga ang kinuha doon para sila na ang maglalagay ng budget sa 2025. Ganun ba yon? At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Yes! Talaga namang safe na safe. Safe na para sa 2025. Ayan, ganyan nila tarantaduhin yung budget, yung pera ng taong bayan. Ganyan nila laruin, ganyan nila samsamin. Ay, ba't yehe? Tuloy. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Ang tanong dito, paano kaya nila lulusutan ito? No? Tapos, ang malupit dyan, ang pinapa-impeach nyo, si BP Sara. Kitang-kita yung korupsyon sa mga to. Dapat ang i-impeach nyo si Tamba. Ang tanggalin nyo dyan si Tamba. Hindi si BP Sara. Paano yan? Syempre, kung nakakatanggap ka nga naman ng biyaya, bakit hindi? Okay lang yan. Ito yung pork barrel na tinatawag dati. Ito na yun ngayon. Yun. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM. At hindi po din yun ang inaprubahan sa plenaryo. So wala daw yun. Wala yung ganun kalaking budget na inaprubahan doon sa BICAM. Kasi nga, blanco kasi yung sa BICAM. Ngayon, pag pirmahan na, ewan ko kung may magagawa pa ba sila dyan, pirmahan na yan. So, anong magagawa nila? Ewan ko, ito, nag-file sila ng case about kay Tamba, kay Kimbo, tsaka kay Saldico. So, sana magtuloy-tuloy itong kaso na to. Tandaan nyo yung mga yan, ha? Ewan ko sa inyo kung pag yan, inano nyo pa. Paano kaya nila yan? Hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan para
siguro hindi na no? Hindi na nila mababago yan kasi pirmado na ng presidente. So, wala na tayong magagawa dyan. Ang laki niyan. Mga demonyo talaga tong mga. Tapos hindi natin mararamdaman yan. Sigurado tayo dyan. Yung 5,500 na flood control project nga na pinagmamalaki nila, hindi na pinatunayan ng panahon Umiyak lang yung langit, baha Bakit po nagkaroon ng ganong halaga doon sa General Appropriations Act? Kanya po, oo, no, nandun sa gaana kasi sa BICAM wala, blanco. So, bago nila i-process yun, kung paano nila ginawa yun, tsaka nila lalagyan ng budget. Ngayon, binasa nila sa presidente, yung presidente siguro hindi binasa, hindi natin alam, o katropa niya yung mga yan. Bagay, yun nga naman yan. Hindi niya pinag-aralan kung bakit ganun kalaki o hindi. Siguro hindi niya na binasa. Ano pa bang asahan mo dyan? Diba? Unlike si Pangulong Duterte, talagang babasahin niya yan. Titignan niya kung anong mali dyan. Pag may mali dyan, hindi niya pipirmahan yan. Ayusin niya yan. Ito hindi pirma kagad Wala nang basa-basa, pirma na. Pirma mo na yan, boss. Bago pa ang nangyari na booking. Pero hindi ko alam kung anong magagawa pa dyan. Anong pang magagawa dyan para mabago yan. Hindi na yata mababago yan Ako, bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan din ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Bakit nyo naman tinatago? May kabulastugan kaya tinatago. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo. Buti may mga ganto pa no? Meron pa mga gantong si Alvarez no? Buti may mga ganto pang kongresista na talagang hindi nabibigyan ng hindi nasusuhulan ng pera. Kasi kung wala nang ganyan, lahat oo na lang So, siguro, hindi natin alam kung bakit inadya ng Diyos na mapupuyan si Marcos kung ganito ang mangyayari. Siguro palagay ko lang para mamulat yung mga Pilipino na eto nga, na hindi nyo na dapat ito pagkatiwalaan. Na itong mga to, eto na yan, nakikita nyo na yung baho nila. Na wag na kayong umulit. Ganyan yan. Siguro ganun ang hindi natin alam kasi may mas malawak ang wisdom ng Panginoon kaysa sa atin Hindi natin alam kung bakit nangyayari itong mga to, pero baka ganun. Kasi marami ng tao na ayaw sa Marcos nung nakaraan, tapos biglang nabudo lang ng konti, Marcos na naman. So maging lesson na to sa atin mga kababayan na pag ayaw na natin, wag na nating ibalik dyan. Porque konting budo lang ginawa nyo pang presidente. Po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Ayan, palakpakan. Dapat ganun. Kaya buti may mga ganito kasi
kung wala sila, hindi natin alam yan. Kasi yung yung mainstream, hindi na masyado eh. At least eto mga to, nalalaman natin kung anong ginagawang katarantaduhan dyan sa Congress. Sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso, isasampa. Eto na. Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado nito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Yes! Pangalawa, itong si Saldico. Yes! Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe Yes! ng Zamboanga. Bakit Ingay sila? naman. Dahil po una, Ay, may nakalimutan ka. nangyayari sa House Nakalimutan niya yata si of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Ulitin natin yung part na yun. Ang ingay kasi nung Wala pong nangyayari sa House of Representatives Okay, walang nangyayari sa House of Representatives. na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Oy. So, ibig sabihin, ito na, lahat ng nangyayari dyan sa House, sa HOR, di alam ni Tamba yan. Hindi niya pwedeng itanggi. Pero tahimik siya ngayon, ha? Nabuking kasi. Kailangan niyang sagutin to. Kung masasagot niya, edi sagutin niya. Kung hindi, parang hindi siya sasagot Parang hindi sasagot yun. Sa Okada issue nga. Hindi sasagot yan. Sana, ano yan, ito lang maganda nang malaman nating lahat to kasi kung wala tayong alam sa mga nangyayari dyan, edi oo na lang tayo ng oo sa mga yan. Pinapasakay lang kayo sa mga ayuda. Siyempre, kala nyo naman, ayuda. Okay yung ayuda. Ay oo, pwede palang dito nila kunin yung pang ayuda, no? Para manalo sila sa 2025 ngayong election. Ang galing! Kaya pala, siguro, eto lang palagay ko lang to iniisip ko lang. Opinion ko lang to. Kaya siguro malaki itong budget na to, para doon sa mga tatakbo. Pang suporta sa mga tatakbo ngayong 2025. Ang galing, palakpakan. Well, hindi natin alam pero parang ganon. Ay nako. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Basbas. So yung impeachment, may basbas ni Speaker. Diba? Lahat yan alam. Kapalit ng Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, siguro ito alam niya kasi ano yan kongresista to si Sir Posible naman magsinungaling yan. Isipin nyo, bakit siya kung gagawa-gawa ng kwento yan, bakit siya gagawa-gawa ng kwento? Bakit? Isipin na natin ganito, hindi siya nabigyan. Imposible naman. Hindi gagawa ng ganyan yan si Mr. Alvarez. Kasi kaalyado ni ni Pangulong Duterte. Alam naman natin ng mga Duterte, pag nakaamoy ng korupsyon, hindi tatanggalin talaga yan. Papangalanan pa. Sige, tuloy. ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan dito lahat. Siya ang author nito. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspecha. Anong problema? Ba't ayaw mo ilabas?
Oo nga naman. Bakit ayaw mo ilabas? Anong sa palagay nyo mga banateros, mga kababayan, mga pare, ano kaya, ilalabas kaya o hindi? Palagay ko hindi. Sa Baycam pa lang, huli na sila eh. Pag nilabas nila yun, tapos na sila. Pero siguro, mga kakapalang mukha niya mga yan, hindi nila papansinin yan. Ay, bala kayo sa buhay nyo kung anong gawin nyo dyan. Parang ganun, di ba? Wala kaming pakialam. Ang mahalaga sa amin, manalo. Tsaka may budget. Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. So, ang mangyayari daw kung hindi mapakita yung enrolled, ano yun? Problema dyan, kung walang Enrolled bill. So, yun nga yung sinasabi ni Sir. Pag hindi daw napakita yon, ang magiging may kasalanan dyan yung Office of the Presidente. Kasi siya ang pumirma. Hindi niya naman siguro binasa. So wala siguro magtuturuan na ewan ko Kung nakaraan nagugas kamay na eh. Magtuturuan na sila ngayon kung sinong mananagot dapat dyan. Paano natin malalaman yan? Kung ilalabas nila yung enrolled bill, parang hindi kasi ang ituturo nila dyan siguro si Marcos. Ay, pwede, no? Pwede. Naisip ko lang siguro inaano na nila, sinisira din nila si Marcos para ma-impeach din. Tapos sila na ang uupo. Ay, oo, tama, pwede. Palakpakan. So, yung kanina kasing video natin, siguro, ang mangyayari kasi doon, once na matanggal ang Vice President, ang alam ko, ang sabi nung last time, yung kay Gloria, is namili si Gloria ng magiging Vice President niya, tapos pagbobotohan. So, after pagbobotohan, kung sino yung majority, yun ang uupo na Vice President. Ngayon, ang gagawin nila, tatanggalin nila si VP Sara Duterte. Once na matanggal na si VP Sara Duterte, hindi ko alam kung ma-apply ito dito Mamimili si Marcos sa Congress o sa Senate kung sino ang uupo bilang Vice President niya. So, pwede, siguro, pipiliin niya si Romualdez, tapos pagbobotohan ng House. Sa House, okay na yun. Sure win na yun. Ang problema na lang nila, Senate. Once na makapasok sa Senate, si Tamba na ang Vice President. Ngayon, itong issue na ito na yung sagaa na mababato nga kay Marcos, yung sa Office of the President, yung issue na yan, kung hindi yung enrolled bill, hindi mapakita, ang blame ngayon dito sa Office of the President kasi pinirmahan niya na hindi niya naman ni-review. Siguro. Di umano. Diba? Ang mangyayari, pwedeng ma-impeach din si Marcos. Ano sa palagay nyo? Once na pababa si Marcos, ngayon si Tamba na ang uupo bilang presidente. Napakalupit. Eto, naiisip ko lang to Hindi ko alam kung possible yun. Pero napag-aano ko lang. Opinion ko lang yun. Pero posible, di ba? Kasi ang mangyayari dito, masisisi ang presidente kasi pumirma siya dun sa budget na 241 billion. Hindi niya ni-review. So, pag nakaupo na si Tamba,
pwede na nilang alisin si Marcos. Once na maalis si Marcos, siya na ang presidente. Ang tanong ngayon, sino ang gagawin niyang vice? Mamimili na lang siya kung si Saldico o si Stella Kimbo. Mga ganun lang mga naiisip ko lang to pero posible na, hindi ko alam kung posible yun. Diba? Kasi ganun ang ganun ang style eh. Para pabor sa kanila lahat eh. So, didikdikin nila dito, hindi nila ipapakita yung enrolled bill para ka naman madiin si Marcos. Ngayon, hindi ko alam, along the way, kung makakaupo si Tamba. Pero yun na nga, double kill yan, mangyayari dyan pag nangyari. So, itong si Tamba, pwedeng kakampi si Marcos, kalaban si VP, tapos na si VP, pasok niya, tsaka niya kakalabanin si Marcos. Hindi tayo sure dyan, pero posible yan. Kasi gahaman niya eh. Yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Ayun, walang sinasabi. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Malaking problema talaga yun. Siguro mabuti, labasan nila yung enrolled bill. Para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Lagi namang may political aspect ng mga ganito. But we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. So ano talaga to? Kurakot talaga ang masasabi natin dito. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan no, yung terms na nililimas sa kaban ng bayan. Paano? Yun, ang galing ng point dito. Anyway, hanggang ano na lang yan. Diyan na lang yung video natin. Tapos na yan. Ang galing ng point niya dito no? Ni Attorney GB Bondok. Oo. Sabihin na natin na nararamdaman natin na talagang nililimas yung kaban ng bayan. May corruption. Pero ayun nga, paano? Paano nangyayari yung corruption? Basta na lang ba nilang kukunin yun? Basta na lang ba nilang kukunin yung pera ng bayan? Hindi. At ito ngayon yung process. Ito ngayon yung gitna. Korupsyon, proseso, pera. Limas. O diba? Paano nila nililimas? Paano nakukuha ng mga yun yung pera ng bayan? Ito na ngayon yun. Ito yung gusto nilang palabasin na ganito yung ginagawa ng mga politiko para makuha yung mga pera nyo. Ganito yung ginagawa nila para maghirap lalo tayo. Ngayon, pag mahirap na tayo, aasa tayo sa ayuda. Ngayon, yung pera nila, ibibigay nila yun sa ayuda kasi sila ang tumutulong eh. Kami yung bida dito. Hindi nyo kami pwedeng gangsterin. So, ang mangyayari niyan, dun sila papasok lalo. Ito tumulong sa amin, boboto namin to. After manalo, ganun ulit ang gagawin. Limas na naman. Hanggang maubos. Walang mangyayari kung hindi natin papalitan yung mga yan. Maganda na yung sabihin na natin ito Attorney Jamie Bondok. Maganda na yung mga bagong ilagay natin. Huwag na yung mga yan. Kasi kung patuloy nating
kayo magising kayo mga kababayan. Nabudol na ang 20 pesos na bigas. Sana naman makita nyo na yung dun pa lang nabudol na kayo. Na hindi porket magaling magsalita o sikat, boboto nyo na ng iboboto. Dapat isipin nyo rin yung mga, dapat mag-research naman kayo kahit porket sikat lang pero meron mga sikat dyan na na talagang masasabi natin na nagsiservisyo kahit hindi pa nakaupo. Ito baka magalit na naman yung mga anti-tulpo dyan. Specific na lang tayo kay na lang, kay Ben Tulfo na lang tayo. Ayan, tumutulong talaga yan dati pa. Kung tatakbo yan ngayon, may napatunayan na. Di ba? Maybe hindi siya attorney, hindi siya pero alam niya yung ground kasi sa baba pumupunta kayan dun sa mga sa mga area na talagang pag nireklamo siya, may nagreklamo sa kanya pinupuntahan niya yan yung mga pwede nating i-boto si Attorney Jimmy Bondoc, musikero yan. Diba? Musikero yan. So, ano ba natin yung lang musikero lang siya? Hindi. Dapat alamin natin bakit siya nag-aral yan mismo ng abugas siya para may alam patungkol sa batas. Hindi lang yan na musikero sikat kaya tatakbo. Hindi yung ganun So may pagmamalaki din yan. Kaya wag isip-isip tayo mga kababayan kung ano yung dapat nating gawin. Kasi ito na yung harap-harapang paglimas ng pera ng taong bayan Ramdam na ramdam natin ngayon. Naramdaman nyo ba yan nung panahon ni Pangulong Duterte? Parang hindi May mga ganyan ba? May mga binibintang sa kanila pero hindi naman napatunayan. Eto, kitang-kita natin. Tsaka mapapansin nyo, hindi sila binabatikos ng mga makakaliwa, 'di ba? Dati. Yung isa doon yung nakasalamin na halos araw-araw kong nakikita sa balita yung nagpapa-interview. Laging kaaway yung mga Duterte, laging galit sa mga Duterte. Ngayon, good sila lahat, okay kami lahat. Ito ang tinatawag na unity team. Makakaliwa at saka yung gobyerno pasok. Unity team. Etong unity team. Diba? Unity team. Mga ugok. Unity team ng mga tarantado. Anyway, mga kababayan, at least nakita natin itong mga bagay na to. Kayo na lang ang bahala mag-share ng mga yan. At ipakita nyo sa mga malalapit sa atin kung anong nangyayari sa bayan natin. Na kung tayong basta-basta maniniwala sa mga paayuda nila. Na kung hindi dahil tumulong, isang beses ka lang bumoto sa isang term. So sana yung boto natin, bigay natin doon sa karapat dapat, hindi doon sa mga nagbigay lang ng ayuda. Kunin nyo yan, pera natin yan Pero wag na wag niyong iboboto yung mga yan. Lalo yan si So, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. God bless.